Sa episode na to ay bibisitahin po natin ang isang makasaysayang bayan dito sa probinsya ng La Union. Welcome to Agoo Eco Park. Sa mga kagaya namin na naghahanap ng tahimik at preskong lugar, ito po ay para sa inyo. Dito rin po nakalagak yung labi ni Manuel Andres Novicio Luna, na kapatid ng kilalang sina Juan Luna at Antonio Luna. Tara at ating libutin ang kanilang pinagmamalaking pasyalan dito sa bayan ng Agoo, La Union. Ayan, so magandang araw po sa ating lahat mga ka-gear. Ayan, so welcome na naman po sa another na travel adventure. At ngayong araw, pupunta po tayo ngayon sa bayan ng Agoo, probinsya ng La Union. Ayan, so papasyalan po natin doon yung isa sa kanilang napakagandang tourist spot. At hopefully hindi po tayo abutin ng ulan. Ayan, so let's go mga ka-gear, para maaga tayo. Okay, nandito po tayo ngayon sa Tagudin. At ang pagplanuhan po namin ni Mrs. is after ng Mass, ayan, nilibutin na po natin ang bayan ng Agoo. Diba partner? Yeah, let's go! So shout out po sa lagi pong nakasubaybay sa aming mga vlogs, especially sa mga followers din po namin sa Facebook, sa lahat po ng bumalik at nakasuporta pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so nandito na po tayo ngayon sa bayan ng Bangar. Alam nyo ba guys na ang pangunahing produkto po nila dito is ang paghahabi. Ayan, sa di po nakakaalam, isa po itong makalumang tradisyon ng paggawa po ng kasuotan o mga nilalagay po nila sa, kunyari for example, tablecloth, mga punda, di ba? Kumot. Ayan, so yan po yung mga produkto po nila dito sa bayan ng Bangar. Bayan ng Bacnotan, La Union. Alright mga ka-gear, nandito na po tayo ngayon sa syudad ng San Fernando. At kaninang nasa Bacnotan po kami. Grabe, inulan po kami doon, kaya medyo naantala po ang ating biyahe. Pero mukhang bumubuti naman na. Tuloy pa rin.
tuloy pa rin ang biyahe. Yan yung siya sa pinakamasarap eh, yung inuulan ka. Totoo lang, mas na-enjoy ko pang pagmumotor kaysa nakasakay ka lang sa loob ng kotse. Kasi kasi parang nai-embrace mo yung kagandahan at kapreskuhan ng lugar pag nakamotor ka kasi. Yan yung explanation nun. Sa katagal-tagalan na hindi ako nakasakay sa bus, mukhang nanibago na din yung katawan ko. One time pumunta po kami ng Kandon, nahilo-hilo po ako sa bus. Sabi ko sa sarili ko noon, pa-commute ako, nagtitiis ako. Ngayon sa ilang taon na nagmumotor tayo, talagang nanibago na rin yung katawan ko. So ang syudad po ng San Fernando is ito po ang kabisera ng La Union. Ayan. So dito po matatagpuan ang mga iba't ibang establishment o iba't ibang opisina ng gobyerno. Ayan. So ang La Union ay may isa lang po na syudad. Ito po ang San Fernando. Ang isa rin po na pinagmamalaki po nila dito ay ang surfing capital po nila dito, ang bayan po ng San Juan. Welcome to bayan ng Bawang, La Union. Remember this off? Sa Tagulin, din yung palit ko natin. Yan lang, napag-napag. Lechon. Pwede ko sa Pakibis. pakuot lang naman. Kung pagmamasdan nyo po ang bayan po ng Bawang, is talagang aakalain mo po na para siyang syudad. Kasi halos kompleto na dito eh. Ewan ko ba kung hindi pa siya pasado sa pagiging syudad. Siguro may mga kulang pa. Yung titignan Sa mga establishment nila, bagay. sa population, sa area ng Sana nga magtuloy-tuloy na umasenso yung bayan natin. Sana yung susunod na hahawak sana sa bayan natin, sana maging kasing galing din ni Mayor para magtuloy-tuloy yung mga plano at dadami pa yung mga investors na papasok. Kung ang plano kasi ng nakaupo ngayon hindi pinagpatuloy ng susunod na uupo, wala lang naman. Alright, so nandito na po tayo ngayon sa bayan po ng Agoo, La Union. Ayan, so daan muna tayo sa kanilang napakagandang church bago tayo pupunta sa ating target na tourist spot. Tignan natin kung saan po dito yung parking area.
Ayan, dito ata sa harap. Pero pwede, ikot na lang tayo siguro. Ayan, papasok na lang tayo dito. Hindi, walang papasok dito. Ayun, pwede dun. Doon na lang tayo iikot. No entry. No entry, saan tayo papasok nito? Simbahan na Katoliko. Then, maikat kanyada iniba tuloy na tawid. Madamdaman, bunyagan niya ako pa dito. Ayan, pwede tayo mag-park dyan. Libre kaya? Or dito na lang? Dito na lang. Okay. Ano na ulit yung pangalan ng simbahan na to? Okay. Nandito na po tayo sa simbahan ng Agoo. So let's go, pasukan po natin. Kandila mananti. Manan ako. Patante. And guys, so sa kagawian po ng mga Katoliko, na titirik po kami ng kandila dito para ipagdasal yung mga yumao po nating mahal sa buhay, at syempre para hingi rin po ng patnubay sa Panginoon. Isa ang probinsya ng La Union ay matatagpuan ang mga makasaysayang landmark at natural na tanawin. Isa rin ito sa mga pinakabinibisitang pilgrimage town sa Northern Luzon, na kung saan matatagpuan ang Minor Basilica of Our Lady of Charity. Sa paglipas ng mga siglo, dinarayo ng mga peregrino at deboto ang kanyang basilika upang humingi ng tulong sa kanilang mga pangangailangan, at tinutupad ng Birhen ang titulo nito dahil sa mga maraming mga himala na nag-uugnay sa kanyang pamamagitan. Ang imahe ng Nuestra Señora de Caridad, o mas kilala sa tawag na Apo Caridad, ay isang detalyado na imahe ng mahal na Birheng Maria sa ilalim ng kanyang kategoryang Madonna at Bata, kung saan ang imaheng ito ay niharap na nakahawak sa Batang Jesus. Ang debosyon kay Apo Caridad ng Agoo ay patuloy numuunlad hanggang sa kasalukuyan. Ang araw ng kapistaan ni Apo Caridad ay pinagdiriwang tuwing ika-4 ng Mayo, ang tradisyonal na kapistahan ni Saint Monica, kung saan ang parokya ng Basilika at Museo ay nilaan para sa karangalan. Ang debosyon sa Our Lady of Charity ay nagpapatunay na ang Our Lady ay laging nariyan para sa atin. So ayan mga ka-gear, nandito po tayo ngayon sa baba ng simbahan of Our Lady of Charity dito po sa Agoo, La Union. Si Jose Diego Aspiras ay isang tubong Agoo, La Union.
Pinanganak siya noong August 18, 1924 at namatay noong November 14, 1999. Siya ay isang Pilipinong politiko na naging membro ng gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at itinuring sa mga pinakamatapat at tinyente sa politika mula sa Hilagang Bloke, ang impluwensyang pampolitika ni Apo Marcos. Siya ang unang ministro ng turismo ng bansa at naging isang assemblyman mula sa La Union's at-large Congressional District mula 1984 hanggang 1986 at dito nga nilibing sa lokal na Basilica Minor sa Agoor, La Union. Bali, inyatinagan na ni sir? Inyatinagan mo sir? Ayan, hello Sir Francisco. Ayan. So, inya nga taon sir nga na-construct dito yung mga simbahan. One of the oldest samot dati sir niya. 15th century. So, ang nakalagay kasi doon sa may nakasulat doon, 1578. 1578. So, renovation. So ang simbahan po ng Agoo, Basilica Minor of Our Lady of Charity ng Agoo, La Union is one of the oldest church in the Philippines. Ayan. So dito rin po nakalibing yung mama po ni Miss Jessica Soho. Ayan, nakasulat po dito, Maura A. Soho from 1937 to 1972. So napaka-historical talaga ng simbahan na to. Ayan. Ayan. So sabi po ni Sir, kahit mga ordinaryo po na mga tao na taga dito rin po sa Agoo, La Union is pwede rin po dito ilagak. Ayan. So mostly mga bones or mga cremated na po ang nilalagay po nila dito. Dito rin po nakalagak yung labi ni Manuel Andres Novicio Luna, na kapatid ng kilalang sina Juan Luna at Antonio Luna. Ayan. So ito po yung dito po nakalagak yung labi ni Manuel Luna. Ayan. Dito rin po matatagpuan yung Holy Relics of the Saints. Ay, Indulinda sir, dagiti relics talaga. Dagiti lang picture da lang dadat. Under the possession ni Bibi Agoo sa Gere. Yun na. Hindi po namin inaasahan na may ganito pala dito sa simbahan ng Agoo, La Union, at napaka isang pambirang pagkakataon po na makapunta po tayo dito. Chinese pero converted as Catholic. Chua. Oo, kasi buti na lang nandito si Sir Francisco na nag-guide po sa amin. So maraming salamat sir.
dito po natin makikita ng malapitan ang pinakaunang rebulto po ng Our Lady of Charity dito po sa Agoo, La Union. Ayan. The Basilica Minor of Our Lady of Charity. At ito po ang kanilang napakagandang simbahan. Alright. So, nalibot po natin ang kagandahan ng simbahan na to. Yan. Isa po ito sa pinakamatandang simbahan dito po sa Ilocos Region, particularly dito po sa La Union, Municipality of Agoo. Ayan. So, ang next po na pupuntahan natin is pupunta po tayo sa Agoo Eco Park na matatagpuan din po dito sa Municipality of Agoo. So let's go. Huwag sana tayong abutin ng ulan. Yan, so mula po dito sa mismong poblasyon ng Agoo is biyabiyahe po tayo ng mahigit kumulang 3.4 kilometer papuntang Agoo Eco Park. So first time po natin na pupunta po doon. Base lang po tayo sa ating Google Maps. Okay, so let's go. Ito po yung daanan papuntang Baguio. Ang pangalan nito ulit, Marcos Highway. Marcos Highway. Ayan. Diyan din po makikita yung Eagle of the North. So pumasok po tayo dito sa Barangay Santa Rita Norte. Ayan. So mula po sa entrance hanggang sa Agoo Eco Park is nasa 1.5 kilometers. So less than 4 or 5 minutes Rarating na po natin yung lugar. Okay, welcome to Agoo Eco Park. May mga kainan din dito, oh. Ayan, ito siguro yung entrance fee. Hello, Manang. Hello sir, taga saan sir? Tago din, ma'am. Te Ilocos Sur. Sir, balik 40. Balik 40. Awan mo, daling. Ayan, so bago po kayo makapasok, ayan, nagbabayad muna kayo dito sa entrance. Bali 20 pesos each po. 15. Antino? Tapos ang Apollo yung parking 15 lang sir. Bali 15. Tapos 10 pesos po yung motor. Magkano naman po sa sasakyan? Sasakyan lang sir. 4 wheels, ganon. 20. 20. Ayan. So shout out po kay auntie. Ang plano na to. So welcome po dito sa Agoo Eco Park. Ayan. May nakalimutan lang tayo. Nakalimutan nating magdala ng hammock. Ayan, pwede magtayo ng tent doon, no? Pag diniretso po natin ito, tatagos na po tayo sa Dalampasigan. Palipad tayo ng drone mamaya. Yun na. Woo! Hi! Ganito pala yung tsura dito. Ganda. Ayan, oh, ganda.
Kain muna tayo kaya. Okay guys, kain lang tayo. Wala pa tayong breakfast eh. Ayan. Alright mga ka-gear, so nandito na po tayo ngayon sa mismong Agoo Eco Park. As you can see, ang dami pong mga naka-tent na dito, mga turista din na nagre-relax dito. So kain lang tayo, then pagkatapos drone shot tayo. Hopefully hindi tayo abutin ng ulan. So let's go. Alright, so ito po yung dalampasigan ng Agoo Eco Park. At ngayon Sunday, ang dami rin pong mga tao na pumunta dito mamasyal. So dati nakikita ko lang to na napapanood sa YouTube. Ngayon touchdown sa wakas, parating na po tayo. So mamaya magpapalipad tayo ng drone para makita natin yung kagandahan ng lugar. So sa mga nagbabalak po na pupunta dito, huwag kayong mag-alala. May mga nagtitinda na din ng mga pagkain dito. Kung gusto nyo mag-overnight, pwede naman daw. Tignan natin yung pinapaluto nating kikiam at kwek-kwek. Luto natin. Oh, kumusta ka dyan? Diba? Parang nagka-camping life tayo dito. Oh, show. Shout out kini Ate Christy. Da kami to yun pa, Agoo Eco Park. Agoo Eco Park ay matatagpuan sa Barangay Santa Rita sa bayan ng Agoo, probinsya ng La Union. Sa itong man-made forest at may lawak ng mahigit 10,000 hektarya ng Agoo Damortis Protected Landscape and Seascape. Ang Agoo Eco Park ay unang tinatag bilang isang pambansang parke noong 1965. Katunayan, ginawa ito ng Agoo bilang Agoo Fun Park na binuksan sa publiko noong 2014. At tinagsanga ito ng mga turista at mga lokal na naghahanap ng magandang pahingaan o tambayan sa kalikasan. Alam nyo ba, ang mga Agoo trees na ito ay tinanim mahigit kumulang 20 years ago nang nakakalipas at patuloy na pinapaganda ng mga nangangalaga dito. Kaya kung ganito ang hanap mo, tawagin ang pamilya at tropa at ating libutin ang kagandahan ng lugar na ito.
Bakit na kasi ang panahon ngayon tagulan. Kaya kung pupunta kayo sa mga ganitong buwan, situit namin mga baon kayong waterproof na tent, then mga tulda, para in case na bumuhos yung malakas na ulan, hindi po kayo mabasa. Alright, sa kasamang palad guys, inulan po tayo dito sa Agoo Eco Park. Yung mga nakikita nyo kaninang mga tao, wala na. Napakaswerte naman natin. Bakit ngayon pa ulan? Pero okay lang yan, at least nakapasyal na po tayo dito sa Agoo Eco Park. Sadyang napakaganda nga talaga ng lugar na to. Mas sulit sana natin kung kasama ko nag-bad trip na. Buti na lang guys, nakapagpalipad tayo ng drone kanina. Pero tingnan natin, titigil dito. Right. So ito po ang dalampasigan ng Agoo dito po sa Eco Park. Ayan, so as you can see, ang dami pong mga nagkalat na debris dito, syempre sa nagdaan na bagyo, si Bagyong Egay. Ayan, pero kahit ganun po yung nangyari, marami pa rin mga tao, mga turista na pumupunta po dito. Ayan, hopefully makabalik po tayo before magtapos itong taon na to, para masulit po natin yung pamamasyal natin. Bigla po kasing umulan, sayang, pero okay lang yun. Ang importante, nakapasyal po tayo dito kahit pa paano. Alright, okay, papalipad pa sana tayo ng drone dun sa pinakadulo, pero nag-aalangan ako baka biglang bumuhos ang ulan kanina. Ayun nga, bumuhos na nga. Nilakasan na. Ayan. Kamusta yung experience dito, Daleng? Okay lang naman, kaso hindi talaga natin masulit kasi umuulan. Ayan, so maraming salamat po sa lubos at tunay na pagsuportan nyo po sa aming YouTube channel, sa mga followers namin sa Facebook. Maraming salamat po. At hopefully mas malayo pa at mas maganda pa ang ating matutuklas ng mga lugar dito sa Pilipinas. Ayan, so kita-kita ulit po tayo sa next na travel adventure, and please don't forget to please like, share, and subscribe to our channel. Once again, this is Gearhead Motovlog. Bye! Right.